Ay. Discount 72,000 na lang daw. Project natin sa bahay. Tingnan ka lang, hindi ko pa tingnan yung kasing gwapo mo. Let's go. For 400 ba? 450. Ayan. Value added. So may naging sponsor ng Istoco. Ayun. Ayan, daan tayo sa Cervetec. Sana sa 13,000 yung, pero yung sa brake pads dun sa harap, hindi pa po natin sa likod adjust na. Ayan, okay. LIR Auto Shop. Bendix. O 450. Ayan. Okay na. Dito. So ito naman yung sinusunod nila. Saka kayo ma'am, medyo taburok pa. Good morning. Good morning po mga boss. So update po tayo rito sa bahay. So may mga nagtatanong kung magkano daw yung nagastos namin dito. So 130,000 plus yung last na video ko, yung sa reels, yung wala pang board yan. So ngayon nasa 150 na po yan yung gastos po natin dyan. So hindi pa tapos, wala pang ceiling yan, wala pang electrical. Nakikita nyo wala pa yung mga wall nya. So tignan natin mga boss. Sabi nila, kamusta man pag sa lindol. Sa lindol okay ito mga boss. So earthquake proof na po yan. Sa bagyo naman, kung ano yung nakikita yung karaniwang gawa ng sa sa concrete, ganun din ito. So matibay rin po siya sa bagyo. So karaniwan lang na bahay parang ganito sa bahay natin. Ganun din naman yung design ng bubong niyan. So ayun lang masasabi ko. So galvanized iron po yung mga ginamit natin dyan na tubular, pati mga metal paring. So ayan. So tingnan natin kung ano po yung mga detalye. So dito paring na lang po yung ginamit namin dyan. Ayan paring Tapos tubular 2x2, tapos may 4x4 pa yan. Tapos binuhusan namin doon sa loob niyan. So ayan, ganun din sa kabila. So parang dinoble ko lang yung poste. So lahat ng poste niya ganun yung ginawa natin. Tapos 2x4, tapos 2x2 yung flooring, tapos hardiplex, tapos hardiplex na rin ito. So ganun po yung ginawa natin dyan. Tapos yung mga framing niya ginawa natin dito, mga na lang, mga double paring. So magaan lang po siya. So 150 na po ito. Tapos ayan, so dito sa loob ganito palang itsura niya. Siyempre madadagdagan pa yung 150 natin pagpapayos to. Pero ang gagawin ko rito, bibili na lang ako yung mga yung reject na gypsum board. So pag napintura naman yun, hindi na mahalatang reject. So puro masilya na lang gagawin. Okay, siyempre pati ceiling na ito. So may insulation na rin po siya. Tapos doon sa likod niya, yung cladding niya, yung long span na ginamit natin dito, ganun din po yung ginawa natin dito sa likod. So ganun lang. Ayan. Alright. So kukunin na nga natin si Mac Ranger sa kasa. So tignan natin kung magkano yung babayaran natin doon. Okay, so ayan, tara sa Tarlac. Kapag Tarlac na ay? Ha? Pwede. Si kay Laptan, akan ito, jukin ni tatay ato ya. Okay. Ay. Sige. So, itong sasakyan ni Bayaw. Gamitin natin papuntang Tarlac. Martes sa Tatana. Andito tayo sa Ford mga boss. Balikan natin yung
si Mac Ranger. So ano na po siya, 1 week na po siyang nandito. Ayun o, si Mac Ranger nasa labas, washing. 1 week, Martes nung pinunta natin dito, Martes ngayon. Sabi nila bago Sabado matatapos. Nalampasot na yung Biyernes, sana makukuha natin. Lang Sabado na hindi pa na tapos sabi nila next week, itong week na to, Lunes kahapon, Martes ngayon. So ngayon, tapos pinapakwenta ko yung babayaran ko rito kasi last na estimate nila 86, tapos by discount 72,000 na lang daw. So naka-discount daw ako. Ewan ko lang. So tara, punta natin sa loob. Yan. So, hintay natin yung quotation nila. Wala pa. So, kaya tayo na lang pumunta rito. Batang tagal. Okay, so ayan o. Yung binayaran natin dito 71,337 lahat. So ito na yata yung pinakamalaking binayaran ko rito sa Ford. So ano ko to dati, pinestimate ko na sa 73. Tapos diniscountan nila, naging 63 na lang. Ay 61 yata, 63, 71, tapos naging 63. Tapos ngayon nung ginawa nila, naging 86. Tapos yung binayaran natin, naging 71. Bumalik din sa 71. Pinaikot-ikot din tayo, pinaikot-ikot lang tayo eh. Wala, iba lang kasi yung kausap ko dati tsaka yung ngayon. Kaya ito yun yung pinakamalaki. So hindi ako satisfied sa nila, service. Magbibigay sana ako ng tip dito, kaya lang hindi na. Bisa ba yaw? Bisa ito yan? Ha? Saan? Kontak pa ni tatay. Madi pala kontak? Ha? Madi pala kontak? Sige. Okay, nero test ya. Sige. So ayan lang. Kala ko naka-discount. Muna rin. Parang daw ko satisfied. So dati meron kasing din yan, yung kausap ko dati na doon sa buy parts. So siya nag-estimate ngayon, nag-resign na yon. Kaya ayun, naiba na yung natin estimation dito. So ang dami nang dinagdag. So tara na, ayos na yung usapan namin noon eh. Pero ayun, daming dinagdag. Ewan ko lang kung bakit bumalik ng 70 plus ulit. So tara na, wala tayong magagawa. Nabayaran na muna natin. So ito yung pinakamalaking gastos ko sa Ford. So tara, let's go. Okay, bili nga tayo rito ng gypsum board, yung tagwa 100. Yun po ilalagay natin doon sa bodega. Tapos kwarto doon sa taas, doon sa project natin sa bahay. So pag napintura naman yan, hindi na mahalata. So yan ang titignan natin dyan, mga lokal tayo mamaya. Tag-isandal lang po yun, mga reject na gypsum board. So tara. Okay, so ayan o, mangukay-ukay tayo rito. So tag-isandal lang naman yan, bawat isa. Okay tayo nang medyo okay pa. So wala namang magre-reklamo. Hindi yan, hindi naman po. Hindi.
Ito yung pangalawa. Ay, Hindi po. Okay, kalahati lang bayad niyan pag ganun. ito kuya. Hindi nga, hindi. Kaya kalate. Hindi ka na. Hindi. Titingin ka lang mas maganda. Titingin ka lang, hindi mo pa tingnan yung kasing gwapo mo. Ikatana kaya kasi mas tana ko yun. Oo, ilagay mo na lang doon para ano. Yan, yan. Ganyan. So ako lang naman ang magre-reklamo, wala nang iba. Pag namasilya naman yan, bago na yan, brand new na. Siyempre sa mga kliyente hindi pwede yan. Masisira tayo sa bahay lang mga boss. Ay lang, apat lang yung na ano natin. Apat lang yung napili natin. So yung iba bibili na tayo ng ano, yung good talaga, yung talagang pangbenta. So doon tayo kukuha yung mga bago. So ito may mga damage ito. So 100. So nakatipid din tayo ng ano, ng apat yan, minus ano yan, 420 minus 100. Ay yung tag-1 na lang, tag-100 na lang yung bawat isa. Okay. So tara, let's go. Mga boss, 9,000 na lang binayaran natin. So 8,610 yung 21 pieces na gold, tsaka yung cover lang siya, yung reject for 400 ba, 4 pieces po yun, 400 lang po yung bayad. 100 po yung bawat isa. So tara, uwi na tayo. Okay, so ayan na, bababa natin. Dito na tayo sa bahay. Ayun, no. Alright, ang ganda na. Naku, may sira yung nalalagay doon. Dapat mamasilyan nila yun. Okay. Ito yun. Ito yun eh. Ito yun. Ayos. Tingnan natin mga binayaran natin sa Ford. Ito yung mga binayaran natin ito, no? Filter air cleaner 1,840. Filter AC fresh air 1,176. Filter assemble fuel 6,534. Mercon LB 6,349. Anti-freeze 2,924. Tapos ano ba to? Patang gulo. Tapos ayan, engine oil motor crop 4 liters 4,656. Salt brake wheel brake cleaner 812. Pulley tensioner 2,800. 8 gasket oil pan 3,020. Screen transmission 4,312. Filter oil 603. King Ing CBR FRT 9,277. Timing belt chain 5,280. So ang materials yan, mga puro materials lang yan, 49,594. So total sunrise. So ito yung total parts. Yung labor niya 13,600.
So pumunta siya ng 63,694. Total sales 63. Ayan, value added tax, ayun, meron pang value added tax pala, 7,643. Less consumer participation, parang na, kaya pumunta ng 71,337. So yung tax sa akin kinuha, nagbayad na nga ako doon, but sa akin pa kinuha yung tax. $71,337 yung binayaran natin doon. So nag-down ako ng 29,000, tapos yung balance ko 42,339. Ayun yung mga binayaran ko doon, laki. So yung estimation nila dati, ayan, ipakita ko dyan sa screen, yan lang pa yung estimation niya dati. So lumaki po siya. Oh, ba't di ka tumuloy? Hatid kita? Oh, itago mo to sa Ford. Di ba may tinawagan ka na? Hi! Who is your favorite vlogger? Ni? Ulit! Who is your favorite vlogger? And subscribe if you're new to the channel. Wow! Thank you! You're welcome. Ayan, good morning. Ayan, tatakip pa tayo. Nakapagtakip pa pala dito sa labas, pero sa loob hindi pa. So Hardiplex na 4.5mm yung ginamit natin dyan mga boss, na cladding. So nagmasilya po tayo doon sa mga dugtungan niya. Pagkatapos nagano na rin po tayo, nag-skim coat. So yung skim coat na po yan, may halong waterproofing na po yan. So skim coat na may waterproofing. So saan mo ba mabibili yan? Doon sa lagay ko na lang dyan sa page mga boss kung saan mabibili. So ito po yung ginamit natin na skim coat na may waterproofing. Yan, skim coat, ayun, WP 100 white. So skim coat, waterproofing 100 white. So yan siguro ibig sabihin yan, yung WPC. WP, so waterproofing. So Grand Aces, so mabibili niyo po yan doon sa link na makikita niyo dyan sa o kaya screenshot na makikita niyo dyan sa screen. So dyan niyo po mabibili yan. Inquire na lang po kayo. So pagkatapos niyan, mag-istuko pa po tayo. So may naging sponsor ng istuko, galing din po dun sa brand na ginamit nating skin coat. So mag-istuko po tayo yan. Pero ngayon, babatakan muna natin ng skin coat na may waterproofing. Alright, so yung iba, sabi nila yung Hardiplex na ginamit natin sa flooring, bababasag daw. So 12mm po yun. So marami na pong gumagamit niyan, yung ganyang Hardiplex. Pero dito sa wall, 4.5mm lang yung ginamit natin dyan. So ito po yung Hardiplex, ginamit ko na rin dito dati. Ayan, na 12mm po yan. Okay, so nag-electrical na rin po sila. So bukas baka makapag-ano na tayo rito, istuko po yung gagamitin natin dito. So hard yung yung spandrel, marami pa tayong spandrel na stock doon sa bodega. So yun na rin ang ilalagay natin dito. Ganitong kulay din mga boss. So mga naipon na galing sa site, mga sobra-sobra. So tingnan natin kung may kakasya dyan. So palagay ko naman meron. So kasi naka-standard lahat yung nilagay natin dyan bulada ng spandrel. Okay, dahil lang muna tayo rito mga boss sa pesto. Okay, so ito po yung pupunta sa Pindangan Project. Kaya shoutout kay Sir Melchor Matias.
Saka kay Ma'am Maribik Lucero Matias. Ito pa yung pupunta doon sa Pintangan Project. So matagal po tayo na-stop doon dahil full load po tayo sa modular cabinet. Andito na rin kay Ma'am Marilo? Wala pa? Ayun. So ayan. Yung kay Marilo, kasama na rin yun. Susunod po natin dito. May budget na yun. Okay. Ayan. Ayos. Okay, tara na. Pasok tak lang. Brake shoe. Brake pad. Nalpasan? Brake pads lang nun. Ayan, daan tayo sa Cervetec. Pero sama natin si Badinoli kasi punta ka sa Metrico. Tsaka sa Lawak kung may time pa tayo. Sa San Estebanan punta po tayo ron kung may time. Okay, so ayan, dito tayo sa ano ba to? Goodyear Cervetec. Sa Goodyear, paano natin yung brake pads natin mga boss. Doon sa kasa nasa 13,000 yung harap, tapos 13,000 din doon sa likod yung preno na ito. Kung nagpa-quotation tayo rito, nasa 2,500 lang yung isang brake shoe. So tara, punta natin. Ayan mga boss. So dito sa sa likod yung brake shoe dito makapal pa daw. So in-adjust lang po nila. Pero sabi nila dun sa kasa, kailangan na daw palitan. So yan, dito pa lang tayo sa likod. Pero yung sa brake pads dun sa harap, hindi pa po natin pinabuksan. So adjust lang po yung gagawin ni mekaniko rito. So magagamit mo pa daw siya hanggang January or February. So ito kailangan na daw palitan. Papalitan na to, sir. Oo, sir. Palit dyan. Malipis na. So kailangan palitan ito. Sa likod adjust na tayo sa brake shoe. Mahal yan sa kasa. Dito mas mura. Yan, bili tayo sa labas ng brake pads. Yan, okay. Bili tayo nito. Dito no, malapit lang po. Brake pads. Ford. Oh, Ford. Alam na lang yung Ford. Okay, so ito binili natin 1,450. Isang set na mga boss. Disc brake pad. Thank you boss. Okay, babalik tayo. May ano lang to, LIR Auto Shop. Yan. Kaya okay, so dito na tayo. Magkano yan boss? Magkano? 150 na lang po. Ha? Gandaan na lang. Sandaan? Isa 50 papunta, 50 pabalik. Ito magaling. Sandaan. Diyan lang sa Itonyedo. So 100 pesos daw mga boss. Itonyedo 100. Oo. Ano ka lang po? Papunta at pabalik. 70 na lang po. Ha? 70 na lang. Oo boss oh. Balikan. Oh, balik 70 na lang daw. Nagkasama ka ba boss? Sa Santa Ignacia. Okay.
Lolo ko kanina sabi niya 150. 150 daw yung pamasahe. Ayan Tururin yung mga tricycle driver minsan. Pag nakabuso ka. Lalo pag hindi ka taga rito sa Tarlac City. So kanina sabi niya 150. Tapos yung inulit ko naging 100. Tapos nung nagtanong yung isa magkano, binaba niya naging 70 na. So malapit lang naman dito. Pwede nga lakarin eh. So nag-tricycle na tayo para mas mabilis. Kakabit na lang nila. Kakabit na. Okay, tara na. Magkano ba yung labor? 450 lang. 450 lang plus 2450. Magkano lang po yun? 2450 plus 450. 450. Ayan, yan lang yung binayaran natin sa kasa, 13,000. Okay, so ayan, dito tayo sa Motrito Tarlac project. Okay, so ayan, minumulduran na po natin. So may skin coat na dati ito. So kailangan natin tanggalin yung skin coat niyan para malagyan ng tiles. Tapos tingnan nyo rin doon sa taas. So tinanggal din natin yung skin coat niya para malagyan natin ng moldura. So dalawang poste po yan hanggang pati doon sa kabila. Tapos dito sa kulay ng bahay, pure white lang dapat yung pintura na ito. Kaya lang nakukulangan sila sir at madam. So gusto niya lagyan ng ibang kulay. So ngayon gagawa po tayo ng ibang kulay na pupunta rito. So ayun, punta muna tayo rito sa loob. Tingnan natin mga update. So dito, ito na lang po yung walang tiles dito. Tapos doon sa kabila, doon hindi pa tayo nakapagano doon sa kabilang side. Wala pa po tayo nagawa doon. So yung mga water line nito hindi pa tapos. Yung mga nawasa po natin. Tapos dito nakapag-skin coat na po tayo rito. Ay, nakapag-tiles na po tayo rito mga boss. So grout na lang po yung kulang dito. Yan, pati dun sa isang kwarto nakapag-tiles na tayo, pati dito. So ito naman yung sinusunod nila. So dito, ayan, nagtatiles na rin po sila. So sila madam na po yung namili ng tiles na ilalagay dyan. Yan. Tapos dito naman sa kabila, so nakapag-tiles na rito. Tapos dito sa kabila hindi pa tapos yung isang banyo rito. So hindi pa natin binagbag kasi wala po tayong gagamitin na CR. So yung ibang parte pa lang yung tinanggal natin. Ito yung kabila na hindi pa nagawa rin. Dito ang banda. Okay. So yan lang naman yung update dito. So last nagpunta tayo rito, ginagawa tong partition ngayon, hindi pa hatap. Lilihain pa po nila to. Lihain pa po nila yan. So may mga corner beads din po to sa mga gilid. So papalitawin ito, tapos pipinturahan din. So metal kasi ito mga boss, metal. Para sa kantuhan. So lahat ng mga kanto na ito may corner beads. So gypsum board lang po siya. Okay, so tara na. So shout out kay Sir Joshua Dantes, saka kay Ma'am Joanna Taborlupa. So tara na po mga boss. Okay, dito na tayo. Ganda, nakikita nyo yun, no? Bukas ko na ipapakita yan. Hello. Ano niluluto mo? Mukhang masarap yan, mukha lang ba? Mukha lang? Pritong ano to? Ano ba yan? Tulingan. Ano ba yan? Tulingan, tapos ito sinigang. Ano ba yan? Nilaga? Sinabaw? Sinabawan lang. Nilagang tulingan din. Hindi, iba. Ano? Hindi ko alam ng pangalan nun. Parang danggit siya Hindi danggit siguro. Yan. So hindi na tayo nakapunta ng mga boss, Lawak, Pangasinan. So bukas na lang po. Hi!
Who is your favorite vlogger? Wow, thank you. I'm building a house for my friend Spider-Man. Wow. Oh, ano sasabihin mo rito? Make sure to like and subscribe to Mac Lagunelia Vlog. And if you're new to the channel, I already said that. Okay. And bye, guys. Have a great day.